Hindi na natin maitatanggi mga kabakbakan. Malayo-layo na rin ang ating narating. At sa layo ng ating narating mga kabakbakan, ay marami na rin tayong naging naturalized player. At ang iba pa nga rito mga kabakbakan, ay naging player pa o naging import pa sa iba't ibang liga, sa iba't ibang bansa. At dito napapasok si Benny Boatwright. Marami ang nagtatanong mga kabakbakan na kung gagastos lang din naman ang SBP para sa naturalization ni Benny Boatwright, bakit hindi pa NBA caliber ang ating kuhanin? Yung alam nating mahaba ang experience, bata at agresibo. Sa usapan na yan mga kabakbakan, dito napapasok si Kuya Dre or si Andre Blatch. Kilalanan natin si Andre Blatch mga kabakbakan. Kahit sino naman mga kabakbakan, kung ikukumpara natin si Boatwright, ay malayong malayo ang laruan nito kumpara kay Kuya Dre. Lalong lalo naman kay Kuya Justin Brownlee yan eh. Although mga kabakbakan, hindi natin minamaliit ang kakayanan ng isang Benny Boatwright. So ang punto rito mga kabakbakan, kung gagastos lang din naman ng SBP o Samahang Basketball ng Pilipinas, bakit hindi pa tayo sumugal kahit na medyo malaki yung offer o yung bayad? Bakit hindi pa tayo sumugal sa talagang alam nating magiging sandalan ng ating national team? Bakit kukuha pa tayo ng underrated player na siyang gagawin nating naturalized player? So ang ibig sabihin dito mga kabakbakan, kaya naman nating mag-scout or kumuha ng mas bata, mas malakas at mas magaling kumpara kay Benny Boatwright na siyang gagawin nating long-term naturalized player. So kayo mga kabakbakan, anong masasabi nyo rito? Pag-usapan natin mga kabakbakan sa ating comment section.